Kapag tayo binigyan niya ng laya at tayo napahamak, nagkaroon tayo ng pagsubok, problema, sakit at karamdaman, yun na yung mga panahon na marirealize natin, mali pa lang iniwan ko, tumalikod ako sa Panginoon. Pambira, mayroon palang bunga ang pusong hati-hati. Una, di nalulugod ang Diyos sa atin at wala tayong nailalapit kay Kristo. Ang sabi niya, hindi nalulugod ang Diyos sa atin at wala tayong nailalapit kay Kristo. Totoo yun. Hindi na nalulugod ang Diyos sa atin, tapos wala pa tayong nadadala na ilalapit na kaluluwa para iligtas ng ating Panginoon. Kasi nga, hindi nga tayo kalugod-lugod kasi yung ating puso hati. Ang kalahati nasa Diyos na buhay, ang kalahati nasa Diyos ng mga pagano. Sa ating mundong ginagalawan, ang daming Diyos. Sa ating kapaligiran, Diyos na kayamanan, Diyos na kapangyarihan, Diyos na impluwensya. So, di ba? Diyos ng hanap buhay, Diyos ng materialismo. Kaya naaagaw tayo sa Diyos na buhay. Kaya yung ating puso, kalahati lang. Kaya sabi dito, ito daw yung panganib. Ito daw yung malubhang ibinubunga. Hindi tayo nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Ikalawa, sabi dito, maaaring dumanas ng malubhang krisis sa buhay upang gisingin tayo sa pagbaba ng ating espiritual na buhay. Totoo din. Siyempre, kung ang attention natin sa Diyos ay kalahati, minsan naaagaw pa ng mundong ito. Yan ang mangyayari sa atin, mawawalan tayo ng koneksyon, ugnayan sa Diyos, makakalimot tayo sa Diyos. At kapag tayo nakalimot sa Diyos, tumalikod sa Diyos, nawawala yung pag-iingat at proteksyon ng Diyos. Hindi naman tayo hahawakan sa likod ng Diyos at pipilitin, bumalik ka sa akin. Hahayaan lang tayo na lumakad sa ating landas. Hahayaan lang tayong tumahak sa ating sariling daraanan. Katulad ng alibughang anak na hindi pinigilan ng kanyang ama. Ang ama doon sa alibughang anak ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi ka pipigilan. Kaya nga meron tayong free wills eh. Binigyan tayo ng laya ng Diyos. Ngunit yung kalayaan na yun dapat hindi ginagamit sa pagkakasala, kundi kalayaan para magamit sa Kanya. So, kapag tayo binigyan niya ng laya at tayo napahamak, nagkaroon tayo ng pagsubok, problema, sakit at karamdaman, yun na yung mga panahon na marirealize natin, mali pa lang iniwan ko, tumalikod ako sa Panginoon. Yun yung na-realize ng alibughang anak. Kaya nga sa atin pong pagbasa sa awit 86:11, O Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga daan upang makalakad ako sa iyong katotohanan. Ilakip mo ang aking puso upang matakot sa iyong pangalan. So ito yung ikalawa. Maaaring dumanas ng malubhang krisis sa buhay upang gisingin tayo sa pagbaba ng ating espiritual na buhay. Katulad ng alibughang anak. Nung ma-realize niya na mali yung kanyang ginawa, nagkasala sa Diyos, sa kanyang ama, ano ang sabi niya? Magsisisi ako, babalik ko sa aking ama, sasabihin ko lahat ng aking nagawang kasalanan. O, di ba? Pagdating niya doon sa harapan ng kanyang ama, nakita pa lang siya, natanawan, sinalubong na siya eh. Marami pa siyang gustong sabihin para maglitan niya, pero hindi na siya binigyan ng pagkakataon ng kanyang ama, sapagkat sapat na yon na nakabalik siya sa kanyang ama, kaya nga siya niyakap. Sa Diyos ganun din. Kapag ipinahintulot ng Diyos na maranasan natin ang mga bagay na hindi magaganda sa ating buhay at na-realize natin yung ating kasalanan, pag nagbalik loob ka sa Kanya, hindi na niya kailangan ng maraming mong litanya. Sapat na yun na nagbalik loob ka sa Kanya bilang pagkilala mo sa iyong nagawang pagkakasala at yayakapin tayo ng ating Panginoon. Ganyan kabuti ang Diyos, di ba? Tingnan ninyo, ipinapahintulot ng Diyos yung mga pangyayaring yon sa ating buhay para gisingin tayo. Ibig sabihin, ma-realize natin, mali pala ako. Hindi pala ako dapat lumayo sa Diyos. Hindi pala ako dapat tumalikod sa Diyos. Hindi pala ako dapat nagrebelde sa Diyos. Yun, marirealize natin yun. At kapag na-realize natin yun, yun na yung pagbabalik natin sa Kanya. Para ano, yung ating spiritual ay muling gisingin, palakasin at patatagin ng ating Panginoon. Thank you all for watching this here video.